Ikinabahala ng Pangulo kung paano na-corner ng 15 kontraktor lamang ang 20% ng pondo para sa mga proyekto kontrabaha ng gobyerno. Inilabas niya ang listahan ng mga ito. Nakatutok si Mariz Umali. Mga mamamayan, mahiya naman kayo. Matapos iutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address ang investigasyon ng posibleng korupsyon sa mga flood control project sa kasalukuyang administrasyon, ibinunyag niyang batay sa paunang pagsusuri, aabot daw sa mahigit 545 billion pesos ang inilaan para sa halos 10,000 proyektong kontrabaha sa buong bansa mula Hulyo 2022. I don't know about you, but that is a very big number by any measure. That is an enormous number. Inilabas ng Pangulo ang listahan ng 15 top contractors na naka-corner down ng tinatayang 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Kung susumahin, 20% yan ng kabuuang pondo. Kaya nabahala ang Pangulo. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na kontraktor. Sa 15 na kontraktor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. That for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Tinukoy din ng Pangulo ang pangalan ng 5 sinasabi niyang contractor na may proyekto sa halos buong bansa. Hinahanap pa namin ang mga kontratistang binanggit ng Pangulo para mahingan sila ng pahayag. Isa pang obserbasyon ay mahigit 6,000 proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos na hindi tinutukoy ang eksaktong uri ng flood control na itinatayo. Bukod dito, marami rin daw proyekto sa iba't ibang lokasyon ang may eksaktong magkakaparehong halaga ng kontrata. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Ipinagtataka rin ng Pangulo kung bakit hindi tumutugma ang mga probinsyang may pinakamaraming flood control project sa top 10 na pinakabinabahang probinsya. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces, the regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Sabi ni Pangulong Marcos, paunang pagsusuri pa lamang ito at wala pa naman daw inaakusahan. Kaya tinihimok niya ang taong bayan na makibahagi at magsumbong sa kanya mismo ng kanilang mga nadidiskubre sa pamamagitan ng website na sumbongsapangulo.ph na inilunsad niya ngayong araw. I encourage everyone to look into this and say your piece. Kasi parang sinasabi ng mga iba, nakikita naman namin, hindi maganda, pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras.